Akala niya'y magkakaroon siya ng payapang buhay. Ngunit ng araw na iyon, hiniling sa kanya ng kanyang amo na ihatid ang isang bag. Marunong ka bang magmaneho? 5 taon na akong hindi nakakapagmaneho. Walang problema, ihatid mo na lang ang mga gamit sa bundok. Bilisin mo. Ihatid mo na ang mga gamit sa bundok. Gaano kabilis? Ang bilis na kaya? May nag-o-overtake na sa atin. Paano naman kaya? Totoo nga naman. Panoorin niyo akong pahirapan siya. Ang lakas ng loob mong hamarang sa akin. Ang bilis naman ng sasakyan na yun. Normal lang naman yung sasakyan. Pero hindi naman normal ang nagmamaneho. Wala namang ganyang tao sa syudad na ito. Paano kayo nakakapagmaneho ng ganito kabilis? Kuya, unahin na natin ang trabaho. Tay, ang mamahaling sasakyan ito. Parating na ang may-ari para kunin ang sasakyan. Ano na ang gagawin natin ngayon? Isang pyesa na lang ang kulang. Sana'y makarating pa ito sa oras. Rina. Kailan darating ang mga aksesorya? Sino ang naghahatid? Sabi ko, nahatid na ni Zhang. Zhang, tagahugas lang naman siya ng sasakyan. Kaya ba natin? Teka lang. Anong sasakyan ang gamit niya? Yan ang sasakyan na bago mo lang nakuha kahapon. Tapos ko na pong ayusin yung sasakyan na yun. Yan ang sasakyan para kay Tantien, pang-praktis niya. Hindi kaya iyan mapaandar ng basta-basta lang. At, sa mga nakaraang taon, hindi ko pa siya nakikitang magmaneho. Maburol at delikado ang daan. Paano kung may mangyaring masama? Umakyat lang sa bundok ay aabutin ng 40 minuto. Kakalis lang niya. Tatawagan ko siyang bumalik. Teka lang. Parang nandito na siya. Imposible naman. 10 minuto pa lang naman ah. Nagbibiro ka ba? Susi ng sasakyan. Ang bilis mo namang magmaneho. Shortcut ang dinaanan ko. Madalas na akong dumaan dyan, mga ilang dekada na. Wala namang shortcut doon ah. Ang lalaking ito. Napakakakaiba niya. Tay, naayos ko na po yung sasakyan. Subukan ko nga. Teka lang. Ang sasakyan na ito, mula loob hanggang labas. Sumailalim ito sa high-intensity upgrade. Ang mga karaniwang aksesorya na iyon. Hindi ito umaayon sa tibay ng sasakyang ito. Pag sinimulan na, masisira ang sasakyan. Kung talagang marunong ka sa sasakyan, edi sana hindi ka naghuhugas ng kotse. Teka nga. Umalis ka na dyan, Zhang. Huwag ka nang makialam pa. Wala na tayong oras.
Bakit ganito? Tama siya. Zhang, ano ba? Kukunin ko ang aking sasakyan. Boss. Ano ang ibig sabihin nito? Sinira ninyo ang sasakyan ko. Alam ba ninyo kung magkano ang halaga ng sasakyan ko? Bayaran ninyo ako, pagbabayad. Boss, pakinggan niyo po ako. Patawad po, bigyan niyo po kami ng oras. Kaya po naming, konti lang po. Alam niyo naman po kung gaano kamahal ang sasakyan na to. Pagbabayad. 10 milyon ang halaga, magkano? Ninanakaw mo ba ang pera? 10 milyon. Wala kaming gaanong pera na ganoon karami. Ang buong bubong ng sasakyan na ito. Mayroon itong karagdagang rear spoiler. Lahat ay gawa sa pinakamataas na kalidad na carbon fiber. 1 milyon. Mga asterisk shock absorber, turbocharger. Ang error ay nasa milimetro lang. Mataas na klase ang order. Nagkakahalaga rin ito ng 5 milyon. Narinig mo ba? Ang turbocharger at asterisk shock absorber asterisk lang ng sasakyan ko. Nagsasala rin ito ng 5 milyon. Bukod pa sa iba pang mga bagay. 10 lang ang hinihingi ko sa inyo. Iyan na ang pinakamurang halaga, Boss Su. Tayo na ang magtiis ng pagkalugi. Ayoko, Zuo. Oo, kung kami ang may sira. Babayaran namin, pero wala kaming gaanong pera. Okay lang kahit wala. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang punong barangay ng barangay na ito, di ba? Ganito na lang ang gawin natin. Konti lang ang sasapitin naming kawalan. Ibibigay ko sa inyong nayon ng Su. May karapatan kayong gamitin ang daang ito. Ipaubayan ninyo naman sa amin ang inyong mga sasakyan. Ang mga sasakyan ko ay maaari kong hindi papansinin. Pero ang mga lumilipad na sasakyan ay hindi pwede. Ang daang ito ay para sa lahat ng tao sa nayon. Wala akong karapatang payagan kayong gamitin ito. Ano ba yan, para sa lahat? Nilinaw ko na yan. Ang daang ito ay pag-aari ng pamilyang Su. Kayo ang nagpondo at nagtayo nito. O kaya'y ibigay ninyo ang daan. O kaya'y magbayad kayo. Ang pag-aayos ng sasakyan ninyo ay dahilan lang. Niloloko ninyo lang kami. Ang kapal ng mukha ninyong mga driver. Araw-gabi kayong nagpapraktis. Napakaingay ninyo sa lahat ng tao. Sa aming nayon, karamihan ay matatanda at mga bata. Kung hahayaan namin kayong dumaan dito, hindi na magiging mapayapa ang nayong ito. Sige. Sige, bayaran ninyo na. Teka lang. Ganyan ba ang pagsasalita mo, pare? Ang daang ito ngayon, maraming grupo ng sasakyan ang nakabantay. Ito ang pinakamabilis at pinakamagandang paraan. Huwag ka nang magpapasya mag-isa sa susunod. Pinagkahihiyan nyo na ang buong team. Sa inyo ba yung sasakyan sa labas? Oo, Team Tonvan. At ang team nyo, ganyan talaga ang mga racer. Bibigyan ko kayo ng isa pang pagpipilian. Magkarerahan tayo, isang 3 ikot na karera. Kung kayo ay manalo, hindi na namin kayo kukulitin pa tungkol sa sasakyan.
Pero kung kayo ay matalo, kailangan ninyong magbigay daan sa amin. Habang kami ay nagsasanay, lahat ng tao at sasakyan sa nayon ng zoo. Bawal silang umakyat sa bundok. Kung hindi kami aakyat ng bundok, saan kami kukuha ng ikabubuhay namin? Pare, bakit mo pa ginagawa yung mga kalokohan mo? Ako na mismo ang bahala. Kung mayroong talagang magaling na isasama sa grupo, mas may halaga pa yon kaysa sa ganitong daan. Nananakot ng mga ordinaryong tao. Angkop ba yan sa isang profesional na racer? Hindi ba tayong lahat ay mga racer? Wala namang ganoon. Walang pang-aapi, di ba? Okay, makipagkumpetensya tayo. Paano naman nangyari ang ganito kalaking gulo? Sinasabi ko sa inyo, siya ang kampyon kong kuya. Nanalo lang siya ng kampyonato. Ang karera ng Phong Van sa Langvan. Sa loob ng 10 kilometro. Walang makakatalo sa kanya. Nandito siya. Panalo na tayo ng sigurado. Ano ba yung tropeyo ng FIVAN? Hindi ko pa naririnig yan. Zhang, sila ang VKY Racing Team. Kahit ang sasakyan man o ang mga driver, mas magagaling sila sa atin. Ate, bakit mo pinapataas ang tingin mo sa iba? Binababa mo naman ang tingin sa atin, di ba? Ano pa man. Sa lakas mo at ni Kuya Zu. Kung ang team natin ay mayroong ganoong resources gaya nila, nanalo na tayo ng kampyonato. Naisip mo na ba ng mabuti, Kapitan Su? Kawawa naman ang pera't daan. Mas maganda pa rin ito kaysa isang laban. Paglalabanan. Sa unang pag-ikot, pagsubok ng kasanayan sa pagmamaneho. 60 bote ang nasa field. 3 ang isasali natin sa bawat grupo. Magpatakbo ng isang ikot sa field. Gamitin ninyo ang rear spoiler ng sasakyan. Ang team na makapagbukas ng maraming bote ang mananalo. Paano naman kaya iyon gagawin? Ang yabang-yabang ninyo kanina, Bakit ngayon kayo natatakot? Pareho kaming may training ng kampyon at ako. Walang problema. Pero kulang pa tayo ng isa. Ate, kaya ko po to. Hindi mo kaya. Zhang, umakyat ka na. Tay, hindi po magandang ideya yan. Tito Su, ito ay may kinalaman sa daan ng nayon ng Su. Paano naman mapapahawak yan sa iba? Tama, 5 taon na siyang hindi nakakapagmaneho. Nalilito ka na ba? Tatay, naniniwala ka sa iba, pero hindi sa akin. Bukod pa dyan, ako po ay reserba pa rin sa koponan ng Tanvan. Ang gulo naman. Tapos na ba? Tapos na. Ang maglalaro lang ay ang mga champion at ang mga kapatid ko. Sige. Simulan na natin. Ate, kaya mo yan. Magaling.
Rina, ang galing-galing mo. Sa galing ko. Nakakabukas man lang ako ng 10 takip ng bote. Hindi pwede. Masyadong malaki ang liko. Ano bang pinagsasabi mo? Mukhang hindi siya ang karaniwang nagmamaneho sa bundok. Ate, ang galing-galing mo kanina. Sa mga matutulis na kurba, nabuksan mo pa ang 8 bote. Hindi naman masama, mas magaling ka pang magmaneho kaysa noong nag-e-ensayo tayo. Hindi ka pa nag-aaral ng propesyonal na pagmamaneho. Tapos magaling kang magmaneho. Talagang kahanga-hanga. Sabi mo. Umalis ka dyan, huwag kang hamarang. Pitong bote na ang nabubuksan. Pantay na tayo ng puntos. Kung magbubukas pa siya ng isa, matatalo ang ate ko. Hindi na. Masyado siyang maaga pumasok sa unang kurba. Hindi na mag-o-overtake pa ang nasa likod. Ang mga tagapanood, kung hindi mo maintindihan, huwag magkunwari. Ang galing, pantay na sila. Tama nga siya. Nakakahiya naman. Umalis ka na. Susunod na ako, ikaw ang kampyon. Pero huwag mong maliitin ang kalaban mo. Ang pagmamaneho ng karera. Naniniwala akong mananalo ako. Rina, huwag kang mag-alala. Paniguradong mananalo ako sa kanila. Kaya mo yan. Magiging kampyon ka. Talunin mo sila. Nakakuha na siya ng 5 puntos. Siya ang magiging panalo. Panalo. Kaya mo yan. May kakaiba rin pala itong tao. Si Sinleng, ang galing mo naman. Hindi ah. Anong ibig sabihin ng pag-iling mo? Nanalo siya. Siya ang nakabukas ng pinakamaraming takip ng bote. Maglalaba ka lang naman ng sasakyan. Kung kaya mo, umakyat ka. Hindi mo rin naman mabuksan ang kahit anong takip ng bote. Isa lang siyang ordinaryong tao. Kumusta na? May iba pa ba? Si Sinleng, napakagaling mo talaga, kahit na ang mga profesional na racer na iyon. Kaya nilang buksan lahat ng natitirang takip ng bote. Ang mahalaga ay, marami ka ring nabuksan na takip ng bote. Tunay kang kampyon ng FIVAN Cup. Zuo.
Turuan mo sila ng leksyon. Tingnan mo ng mabuti. Isa lang ang ginawa ko. Bata. Tingnan mong mabuti. Napakagaling. 13 puntos. Paano nangyari iyon? Mas mataas pa siya ng 3 puntos kay Sinleng. At 4 na bote lang ang nahawakan niya. Ito ba talaga ang pagkakaiba ng isang profesional na manlalaro at sa atin? Sa susunod na laban kung kayo'y matatalo ulit, kayo ay magdurusa sa pagkatalo na iyan. Hindi maganda. Mukhang ako na ang mismo ang kailangang gumawa ng aksyon. Para lang may pilit ko ang taong yun na magpakita. Tingnan niyo ako. Panoorin niyo kung paano ko sila pahihirapan. Ako na ang bahala. Pare. Hindi mo naman kailangang direktang lumaban sa kanila. Tingnan mo ng mabuti, kung gusto mong manalo sa larong ito. Hindi ito magiging madali. Sino ba yung tao? Hindi mahalaga kung sino man siya. Kung magaling ka nga, sana'y nakaangat ka na. Mukhang magaling nga ang ating leader. Karangalan ninyo iyan. Tama. Bibigyan kita ng pagkakataong palawakin ng iyong kaalaman. Panoorin ninyo ang pagpapakita ng isang profesional na racer. Mali, parang kilala ko ang taong ito. Kalahating segundo. 15 puntos. 17 puntos. 18 puntos. 23 puntos. Ganito kalayo ang pagitan natin sa mga profesional na racer. Ang galing. Pare, ang galing-galing mo. Nakakuha ka ng 23 puntos. Nagawa mo yon sa loob lang ng 5 minuto. Sa ganyang performance, huwag mong sabihin sa akin na sa Kinhai lang yan. Pati sa buong bansa, nasa top ka na. Paring Hang. Naalala ko na, siya si Lai Hang. Siya ang master na si Lai Hang. Ranggo 28 sa buong bansa. Ano? 28 sa buong bansa? Hindi. Paano na kaya tayo maglalaro nito? Sa inyo naman ang sunod. Ton Tien, magsabi ka ng totoo sa akin. Ilang puntos kaya ang kaya mong makuha? Mga 5 puntos. Kailangan nating makuha ang hindi bababa sa 28 puntos. Paano naman kaya mangyayari iyon? Paano tayo mananalo? Zhang. Sumama ka na. Lao Su. Tatay.
Ako na lang po, makakakuha ako ng 5 puntos. Ano pa nga ba ang pagkakaiba ng pagpapaalis sa kanya sa pagsuko? Aalis na ako. Ton Tien. Nasasayang lang ang oras. Ton Tien. Ganoon siya, tapos magdadrive pa. Pare, dati mahilig ka sa larwang sasakyan, di ba? Talo na kayo sa larong ito. Hanggang hindi pa tapos ang takbuhan, hindi pa tapos ang laban. Magpadala pa kayo ng isa. Antayin muna natin matapos. Pagkatapos nito, ibibilang ko na ang inyong puntos. Boss, nanalo na tayo. Hindi naman natin kailangan gawin iyon. Halata namang hindi propesyonal ang taong ito. Walang karangalan ng pagkapanalo sa kanya. Paano? Sa pagkakataong ito, dapat ninyong ipakita ang inyong kakayahan. Ako. Si Sinling. O kaya ay ikaw na lang ang tumakbo para sa akin. Ako. Tara na. Lalaban ako sa inyo. Tigil. Ngayong beses. Si Zhang na ang laban. Tatay. Anong gamot ang binigay niya sa iyo? Bakit mo siya pinaglalaban? Zhang. Pakiusap naman. Isang beses na lang. Tagahugas ka lang ng sasakyan, hindi ka pwedeng umakyat. Sabi ni Tito Su, sumama raw ako. May pag-asa pa ako kung sasama ako. Wala nang pag-asa kung hahayaan mo siyang sumama. Bukod pa riyan, wala siyang alam. Ang pangkat na ito ay pangkarniwan lang. Kahit isang magaling ay hindi makakahanap. Sa tingin ko, huwag na kayong maglaro ng sasakyan. Panahon na para magpahugas ng sasakyan.